Leader namin, Bongbong. Baka naman po sir, pwede makiusap na ano lang, bawal po kasi ang balaklava, may ordinansa daw po ang Maynila. Isa na sir, pinapangalagaan lang rin namin yung seguridad ng mga kasama namin. Ngayon, isa sa mga karapatan namin na itago yung identidad namin kasi kami kayo mga polis, alam namin ang mga aresto kayo at anong mga oras. Respeto nyo na lang rin po yung pamamaraan ng pagkilos namin mga kabataan kung ano yung nire-representa namin ngayon. Pero yung pagpapatanggal ng balakbak ng takip namin sa mukha, pasensya na po, di namin ipapagbibigyan. Basta nire-remind lang po namin sir na meron pong ordinansa ang Maynila. Ordinansa lang po yan ng Maynila, no? Kung kami po tatanong ngayon, syempre ayaw din namin na mamaya, kagaya ng ibang mga kasama namin, gagawan-gawan nyo kami ng iba't ibang kaso dahil nakita yung mga mukha namin. Yun yung iniiwasan namin. Kaya pasensya na ho. Sige po. Kami lang po, magpapaalala lang po. Kami lang naman ang nagpapaalala lang naman din. Inikilala naman namin yung kaya. Kaya para pagkilala na lang rin sa mga kasama namin na ayaw talagang ipakita yung mga mukha. Sige po. Sige. Sinasabi nila, kakampi nila ang masa. Pero anong ginagawa nila, di ba? Magtugtog lang ng mga bata. Pagbaba ng tambol, pinagbabawal nila. So yan, welcome back to the channel. Today, park sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila upang kondenahin ang umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa People Power Monument sa Quezon City, ginaganap ang pangunahing rally at maagang nag-deploy ng security forces ang mga pulisya. Makikita sa ibang lugar sa Metro Manila na naglagay ng shipping containers at barbed wire bilang dagdag security, katulad noong nakaraang anti-corruption rallies noong September 21st. Meron ding rally na People's Movement Against Corruption sa Rizal Park at inaasahang magmamarcha ang iba't ibang grupo sa EDSA Ortigas Avenue para manawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos. Diyok ang mobilisasyon dahil sa mga pagdinig sa Kongreso tungkol sa umano'y pagdihis ng pondo at irregularidad na may kinalaman sa mga contractors at opisyal ng gobyerno sa mga flood control projects. Sinusuportahan ang mobilisasyon ng 86 dioceses sa buong bansa at higit sa 15,000 pulis ang ipinakalat sa Metro Manila upang panatilihin ang kaayusan. Magkakaroon din ng sabay-sabay na rally sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas at nagpayaw mga otoridad na inaasahang mabigat na trapiko at posibleng rerouting malapit sa mga lugar ng rally. So kayo, ano masasabi ninyo sa balitang ito? Put it down in the comments below. Subscribe if you haven't yet. Stay safe everyone.